May moment ba sa buhay mo na pakiramdam mo na palitan ng hiya, sakit o regret ang dapat sanay saya at opportunity? Yung parang may nawala sa'yo at hindi mo na alam kung mababawi pa? Pag-usapan natin yan. Hi guys, it's Teacher Arnel and today let's talk about this powerful truth. God restores. Sa buhay natin, may mga pagkakataon na hindi lang basta nawawala ang mga bagay, napapaltan pa ito ng sakit. Yung dating pangarap, naging disappointment, yung dating saya, napalitan ng regret. Yung dating buo, ngayon parang wasak. At minsan, hindi lang loss ang nararamdaman natin, may kasamang hiya, guilt, o pain. Kaya napapatanong tayo, Lord, mababalik pa ba ito? Or may pag-asa pa ba? Pero my dear friend, pakinggan mo ito. Sabi sa Isaiah chapter 61 verse 7, instead of your shame, you will receive a double portion. And instead of disgrace, you will rejoice in your inheritance. And so you will inherit a double portion in your land, and everlasting joy will be yours. Wow, napakaganda ng promise na ito. Hindi lang sinabing ibabalik ng Diyos. Ang sabi niya, papalitan niya ng mas higit pa. From shame to honor, from pain to joy, from loss to blessing. O diba? Minsan nakala natin tapos na ang kwento natin dahil sa mga nangyari sa past. Pero ang totoo, hindi pa doon nagtatapos ang Diyos. Because God is not just a God of restoration. He is a God of redemption. Kayang palitan ng Diyos ang pinakamabigat mong pinagdaanan ng isang testimony na magbibigay ng hope sa iba. So kung may dala kang regret ngayon, kung may bahagi ng buhay mo na parang, ay, sayang, don't stay there. Because God can turn your pain into purpose. Darating ang panahon, yung akala mong kawalan, magiging dahilan pa ng mas malaking pagpapala. So tandaan mo to, God doesn't just restore what was lost. He replaces it with something greater. Ikaw, may mga nawala na ba sa'yo in the past? Anong ginawa mo nung nawala ito? At kindly share kung paano bumawi ang Diyos sa iyo. Pwede mong i-share sa ating comment section. If this message spoke to you, send it with someone who needs hope today. God bless you, kapatid.